Hi guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Reading ito ay for collective for anyone who can resonate. Sa reading nito, this is a general and a collective reading your energy at this time. Seven of Wands. You are brave to defend yourself and to protect your energy, to defend your energy, you know. You are stable, secured, you're safe, protected, grounded, balanced. You're courageous na i-pursue mo yung gusto mong i-pursue. O ang manuyo, meron kang sinusuyo. Pwedeng hindi sa tao, pwedeng through prayer o through manifestation. Meron kang sinusuyo. Ayan. You're kind-hearted kasi Knight of Cups to eh. And you're driven by your emotion kasi may water dito. It makes you courageous and persevering na manuyo or may sinusuyo ka. Pwedeng hindi tao, pwedeng through manifestation or through prayer or yun ang nanalangin ka, no? Maybe protektahan ka, mga ganon. Or kung nagre-reach out sa person mo, edi yun na yun, no? Or kung sinusuyo mo yung person mo, edi yun na yun. Pero kung hindi sa person, ay pwedeng nanalangin ka na protektahan ka. Yung gano'n na kung ano man yan, sinusuyo mo. So yan, ano pa ang about sa'yo? Son of Pentacles. Payaman ka eh. Wala makakablock ng blessing mo. Ito na magiging buhay mo. Kompleto. Mayaman. Oo, yan na yung maging buhay mo. Temperance. Sa ngayon, parang ina-align ka. Ina-align ka pa lang dito na maging ganyan yung buhay mo kompleto, yung wini-wish mong buhay. You know? Ina-align ka pa lang. Ayan. At may, habang ina-align ka, may mga gustong pumigil eh. Oh? May mga gustong mangontrol eh. Mga tao. Baka mga tao. Mga tao. Oh, maraming tao to. Yung gusto mangontrol, pumigil sa iyo na maging ganito ang buhay mo. May ganyan talaga. May mga ganyan talaga. Lalo na yung mga hindi naging successful sa buhay nila, mangontrol na sila sa iba na nangangarap na may ambisyon sa buhay, na paasenso, na alam nilang magbabago yung buhay, na alam nilang yayaman, gaganda yung buhay, mangontrol na lang sila kasi sila ay walang nangyayari sa buhay nila dahil maaaring tamad naman sila magsikap at maaaring may mga bisyo, addictions, yun ang kanilang focus, inggit, chismis, ayan. So, ano pa ang, that's why, paano sila mabless, paano sila asenso, diba? At gustong mangontrol pa sa buhay ng iba at sa pag-asenso ng iba, o paano sila i-bless, paano sila asenso, paano gaginawa yung buhay nila, diba? Yun yung mga taong gusto manghila na lang eh. Manghila sila kasi nasa ilalim sila, manghila na lang sila, ayaw nilang makita na umangat yung iba. Pero actually pinagsisikapan naman ng iba yan para makaangat. Ano pa ang energy mo yun? Dignity, integrity. Integrity, so may integridad ka. You're brave, no? And, oh, may tiger dito. May integrity. Oh.
May panindigan ka sa kung ano yung pinaniwalaan mo, kung ano yung tama. Yan. Search for the word na integrity. May integridad kung sa Tagalog pa. Ano pa? Ang next na mangyari sa buhay mo niyan. Wala nang makagawa ng deceit and scheme. Wala nang makapangnakaw. Mukhang makapangnakaw. Baka ninanakawan ka nila, oh. May ninanakaw sila sa'yo. Nagre-rejoice sila, oh. Itong mga kontrabida, ninanakawan ka nila. May kinukuha sila sa'yo. May ninanakaw sila sa'yo. Hindi na sila makapangnakaw sa'yo. Ng kung anong sa'yo. Ninanakaw nila, o, diba? Baka through witchcraft. Ninanakaw nila kung anong meron ka, kung anong sayo. Gusto nilang nakawin. Hindi na nila manakaw yung sayo. Ano pa ang about sayo? May ninanakaw sila. Knight of Wands in reverse. Hindi na sila makapang-atake din. Yes, hindi na din sila makapang-atake pa o makapang-boost ng mga emotional toxicities nila. Parang pinagtutulong-tulungan ka nila. Nagtutulong-tulungan sila. Tatlo din yun doon. Baka tatlo yan sila eh. Tatlo din dito. Na, ano yan sila? Psychic attack ka nila. Psychic attack, o, diba? Ang dami lang trick, scheme. Psychic attack. Pinagtutulong-tulungan ka nila. Mukhang tatlo sila. Tatlo ba sila? Tatlo sila. Kasi lumabas na tatlo din kanina, di ba? Sa Three of Cups, Three of Pentacles, o tatlo sila, pinagtutulong-tulungan kanila, nagtutulungan sila. Sila psychic attack nila, ginagawa ng witchcraft, ninakawan kanila kung anong sayo, no? Pa-scheme, pa-hide to, witchcraft na eh. May ninanakaw sila sayo. Hindi ka na nila mananakawan. Ano pa ang next na mangyari? Upright ba tong Queen of Cups na ito? Halang pa yan eh. In reverse to. Hindi ka na nila mabuhusan ng ano ba yung binubuhos? Parang may binubuhos dito. Emotion nila. Emotion. Hindi, nasabi ko na kasi kanina yung emotion eh. Ng thoughts nila. Ng thoughts. Pwedeng thoughts. Influences. Ayun, influences guys. Hindi ka na nila mabuhusan ng influences nila. Parang napaka-strong ng vibe nila na makapang-influence sila sa iba. Hindi ka na nila kasi parang masyado silang confident na masyadong feeling, ganyan, feeling na feeling mataas kasi the star, no? Feeling popular, feeling mataas, feeling influential, feeling nakapang-influensya sa'yo na ma-influensyahan ka nila. Actually, pag nasa paligid mo kasi pwedeng makapang-influensya sa'yo. Kasi environment mo yan eh. Di ba yung mga bata na-influensya ng environment nila? So, ganun. Overconfident sila na ma-influensyahan ka. Na kung sira ulo yung utak nila, ma-influensyahan ka nila. Pagka sira ulo nila, na mga, kung ano yung mga malnarism nila, mga ganun. Ano mga okay, bitterness or anxiety nila, stress, depression nila. Ayan. Ano pa ba yung may influensya ng mga ganyan? Kaya mga ganyan man, mga ganyan klase ng tao. Hindi inspiration, kundi puro negativity. Negativity and suklam. Their negative emotion, their anxiety, their frustration, mga ganon. Stressful lang buhay sa Sismeo. Yung maganda talaga yung malayo sa mga ganyang klase ng tao. Kasi, ganyan nga. At kung ano na sa environment mo, minsan ma-influensyahan ka niyan eh. Kaya mas maganda kung may pang ano ka lang naman, may pang lipat sa place na may privacy ka at walang ganong mga kapitbahay kasi
Kung may kapitbahay ka na lalo marami, iba-iba yung ugali niya, no? May mga gusto mong control, may mga gusto mang gagawa ng deceit sa'yo. Kasi baka may mga pinagdaanan yan o problemado sa buhay, gusto na mang-control si iba, gusto manghila. Dahil hindi nila kaya umasenso, hindi nila kaya abutin yung mga narating mo o yung kaya abutin ng iba. And then, hindi na sila makapag-take ng risk. O, yung alam yung fearless sila na mga pang-atake sa'yo. Like, kung ano man yung pang-atake. Atake ano? Atake din yan, no? Na tuloy-tuloy na nag-grow na. Tuloy-tuloy yung pang-atake. Mga pang-atake to. Yung the full na to. Hindi na sila mga pang-atake sa'yo. Na mga thoughts nila, na foolish thoughts, mga thoughts nila, yung mga thoughts nila yan. Kadalasan naman ng mga ganyan ay yung walang magawa sa buhay, kaya walang asenso, hindi umaangat kasi ang gusto na manghila. Ang buhay ng ibang gusto na kontrolin, manghila na lang sila. Tamad sila magsikap sa buhay nila. Tamad sila magtrabaho, tamad sila sa buhay nila. Ang gusto nila ay mangontrol na lang para may pagmalaki sa sarili nila. Pag alam na umipikto yung ginagawa nilang witchcraft o pangontrol, psychic attack, o diba, puro katoksikan. Pero they end up in hell. Ayan. Saan pa ba? Tingin nyo yung ganyan, masave? Hindi yan masave ang mga ganyang klase ng tao. Parang they live a parasitic lifestyle. Yan ang example ng namubuhay na parang parasite. Na yung tinatawag na they live a parasitic lifestyle. Yung term ng sa psychopath. At psychopath ba yan sila? Tingnan natin kung psychopath nga. Psychopath ba yan sila? Kaya pala, they live a parasitic lifestyle. Yan ang isang example na they live a parasitic lifestyle. Ganyan yan sila. Ganyan yan. Isa yan sa example na they live a parasitic lifestyle. Kasi psychopath pala sila, guys. Psychopath. And, hindi yan sila nagbabago. Kahit kaawaan mo yan, samantalahin lang nila yun, yung awa mo, no? I-take advantage ka lang nila. Hindi yan sila magbabago. Yung psychopath, hindi yan nagbabago, guys. At ayaw nila magbago. So, ano pa? Narcissistic pa yan. So, ano pa? Ang next na mangyari sa buhay mo yan. Child. Magkakaanak ka. Ayan. Magkakaanak ka, child. Ano ba ang next na mangyari sa buhay mo yan? Sun. Ace of Diamonds. Maging positive. Maging full of happiness. No? Maging napakasaya mo with your person. Kung sino man ang partner mo. Kung sino maging partner mo. Kung wala ka pang partner. Yung mahal ka ng partner mo. Yung mahal nyo isa't isa, napaka-positive ng buhay nyo, inspired, bold, and daring kayo, active, and successful yung inyong marriage, successful yung buhay mo, yung buhay ninyo, successful yung career mo, successful sa buhay, ayan, and maging respetado ka. Yung worth naman and value ng isang tao, depende sa place yan. Merong place na mataas yung value mo. Merong place na mababa yung value mo dyan. Kasi ibig sabihin, madami na inggit yan sa'yo. Ang gusto nila ay ingud-ngud ka pababa. No? Hilain ka pababa. No? Ang gusto nila itaas nila yung sarili nila. Kahit na alam nyo na. Kahit na parang walang pakpak namang makalipad. No? Ikaw ang gusto nilang hilain pababa. Kaya gusto nila sila yung sa taas. Hindi naman sila makalipad. Dahil puro katoksikan, they live a parasitic lifestyle. So yan,
Ano pa ang next na mangyari niyan sa buhay mo? O, makapaglagay ka na ng healthy boundary. And, my self-love, my self-worth. Ayan. And then, maging logical and intellectual ka. Very intelligent. Tataas ka na ng boundary mo. Na hindi na makapag-intrude sa buhay mo yung mga gusto mong intrude na yan. Kasi masyado yan silang feeling na kala mo may karapatan sila mang-intrude sa buhay mo, mahimasok, mangialam sa buhay mo, mangontrol, ganyan sila eh. Kasi buhay nga nila, hindi nga nila makontrol eh. Puro yan sila katoksikan. Kadalasan may mga bisyo, addiction. Malaman mo sa pamumuhay nila toxic. Parang parasitic. Yan ganyan, parasitic. Katulad nung kanina. Na nasabi ko, yun ang mga sample ng parasitic, they live a parasitic lifestyle. And then, ano yung energy ng person mo na makakasama mo sa buhay, na mamuhay ka ng prosperous. Upright ba itong tree of, in reverse. So, hindi na siya nagagawa ng scheme and deceit to, itong person mo. Ayan o, may nalaman to. Hindi na siya nagagawa ng, alam mo yung pasikreto, yung mga patago. Ng mga, yung mga gumagawa ng scheme and deceit din sa'yo. Yung mga gusto magnakaw. Hindi. Mukhang iba. Hindi na din siya nagagawa ng mga scheme and deceit ng iba. Ng ibang person. Ibang tao. Ayan. So, ano pa? Ang about sa person na to na gumagawa ng scheme and deceit sa'yo na gusto kang nakawan. Anong about sa kanila? Ano mangyayari sa kanila kaya? Six of Swords in reverse. May babalik sa kanila. Yung parang natingga, nag-aantay sila, yan ang babalik sa kanila. Yung mga atake nila, yan ang babalik sa kanila. Yung atake nila sa'yo, yun ang babalik sa kanila. Upright ba itong Empress na to? Upright, yeah. Yung mga kinuha nila sa'yo, babalik sa'yo. Yeah, yung mga kinuha nila sa'yo, babalik sa'yo. Ayan, attractiveness. Kinuhaan ka pala nila ng attractiveness. Kinuha nila yung attractiveness mo, babalik sa'yo ang attractiveness mo. Babalik sa kanila yung mga atake nila sa kanila. Mga gusto makipag-compete, nang-challenge sila sa'yo. Yan, ganyan sila mga witches ata. Yan, diba? Para mga witches, mga wizard, mga may ginagawa sila na kahit yung mga pabulong-bulong lang, mga ganun. O kung ano man itong ginagawa nila, gusto makipag-compete talaga sa'yo. Oh my gosh. Pati attractiveness mo, kinuha nila. Babalik sa'yo attractiveness mo. Yung mukha mo, kung yung pagiging attractive mo, babalik sa'yo. Kinuha nila sa'yo. Kaya nga hindi ka na nila makuhaan ng kung anong sa'yo eh. Kinukuha nila sa'yo. Yung attractiveness mo. Kasi gusto nila magiging attractive. Hindi daw sila attractive sa paningin nila. Kaya kunin nila yung attractiveness mo. Ginagawa sila ang deceit and scheme. Babalik sa'yo yan. So, ano pa ang next na mangyari sa buhay mo? Ay, upright ba yung Knight of Pentacles in reverse yan siya? Ano tong Knight of Pentacles in reverse na yan? Magwawagi ka sa mga
gustong magpabagal, magpatagal, no? Parang pinapatagal nila ba, no? Kasi Pentacle mabagal. Pinapatagal nila yung mangyari to. Oo, magwawagi ka. Hindi na yan tatagal pa. Hindi na magkaroon ng waiting, hindi na tatagal pa. No? At mangyayari na ito sa inyo ng person mo, na mamuhay ka na ng kumpleto, masaya, prosperous. No? May person ka ngayon, wala man. Ay, basta maging ganito na yung buhay mo. Kumpleto, prosperous. At magkakaroon ka na ng partner. O may anak ka na, kung wala ka mang anak, magkakaanak ka. Ganun. And magiging matagumpay ka na over those evil people. Psychopath din sila, mga evil din sila. Kaya ganyan sila mag-isip kasi psychopath din sila. Walang tama o mali sa kanila. Ang mali sa kanila ay tama yan para sa kanila. Ang mali ay para sa kanila, tama yan. Ang tama ay mali yan sa kanila. Baliktad niya sila. Ang kasinungalingan ay pinapaniwalaan nilang iyan ang katotohanan. Ganyan nga yan sila eh. Baliktad. Baliktad talaga yan sila. Napaka-crook mga yan. So ano pa? Ang next na mangyari sa buhay mo yan. There is a union. No? Union between you and your person. Pero kung na-unite na kayo, if you're in a relationship na, ay mas lalong aalab yung puso niyo sa isa't isa. Mas lalong mas strengthen yung bonding niyo. Mas lalo kayo maging close. Mas lalong pag-isahin kayo ng Holy Spirit. Pag ganyan, no? Parang ganyan. At mas lalo kang maging attractive, maging passionate, active, go-driven, good-looking, fiery, confident, a leader type. Pero yung mga psychopath na yan, they will end up in hell. Mga psychopath yan eh. Alam niyo kung gaano ka-evil yung psychopath? Napaka-evil naman yan. Saan mapupunta yan afterlife yung mga psychopath na yan ha? Yung mga gumawa sa yung sa impyerno. Impyerno talaga yan sila mapupunta. Kasi psychopath pati sila. Tingnan niyo yung pinagagawa nila. They live a parasitic lifestyle. Yung mga pinagagawa nila sa'yo. Hindi yan sila makakaligtas sa parusa sa kanila. Kasi tingnan nyo kung gaano ka parasitic yung kanilang pamumuhay. Yung ginagawa nila sa iba. They live like a parasitic lifestyle, di ba? So, ayan. And kung wala ka pang karelasyon, ay there's a union, no, na mangyayari. And you will be together ng personal, the one for you. Namumuhay nga kayo ng ganito, prosperous, masagana, kompleto, masaya. May stress, guys. May nag-overthink. Sino sa person mo? Sa person mo, nag-overthink siya. O na-stress ka o parang naka-experience anxiety, stress, nag-overthink. Si Emperor. Bakit? Ba't nag-overthink si Emperor? Naklaruhan siya, guys. Naklaruhan ba o naklaruhan siya? Naklaruhan. O, akala ko maklaruhan pa lang. Para maklaruhan. Kundi naklaruhan kasi siya. Kaya nag-overthink siya. Parang natanggal yung mga confusion sa isipan niya ba? Yung mga nagka-clouded sa isipan niya. Naklaruhan siya na ikaw ang the one. O. Ngayon, tapos, ano kaya? Klaruhan siya na gusto niya makasama ka, na ikaw gusto niya mapangasawa, na magkaroon ng stability sa inyo,
nabubuo kayo ng pamilya, di ba, sa loob ng bahay ito. Magsama na kayo, ganyan. Gagawin niyang lahat, o gagamitin niya lahat ng tools niya para lang magkatuluyan kayong dalawa, para magkaroon ng stability sa inyo, para magsama kayo. Ayan. At ang bigyan ka ng komportableng buhay, maging parang buhay reyna ka, ganoon. Prinsesa, reyna. Reyna ng buhay niya, pero kung lalaki ka ay hari ng buhay niya. Ganoon. Na maging komportable yung buhay mo, kasama siya. Yan. Kasi na-realize niya na mahal ka niya. Na mahal ka niya, na ikaw ang mahal niya. Na parang nadi-destroy, na parang sira yung buhay niya without you. Sira ang buhay niya without you. O parang sira ang buhay niya, parang walang kwenta ang buhay niya without you. Hindi naman sa walang kwenta, kundi parang sira ang buhay niya pag wala ka. Sira talaga, sira talaga ang buhay niya without you. Kaya kailangan niya makasama ka, makapiling ka. Ayan. So ito na lamang guys for collective reading.